Gandang gabi po sa lahat ng mga nakakapanood ng bidyong ito. Ito ay isang public information lang po. Ang ating pong tatalakayin at itatanong sa batas kung ang pag-consolidate ba ng mga transport group association tulad ng Guapoda Incorporated, yung Guadalupe Pasay Operators and Drivers Association na pinamumunuan ni Federico Rendon ay pwede bang mag-consolidate sa Makati City Unified Transport Service Cooperative na pinamumunuan bilang chairman ni Nerio Bong Duca. Ito po yung application na ginawa at pirmado ni Federico Rendon. Ikinonsolidate po ni Pangulong Federico Rendon ang 72 units ng kanyang mga miyembro. Kasama na yung unit na nabili ko noong November 8, 2024. Nang mabili ko po yung aking unit, tiningnan ko po yung amended application kasi sabi nila nakakonsolidate na. Nung tingnan ko yung amended application, nakita ko, kinonsolidate yung korporasyon sa kooperatiba. Nagduda po ako na hindi pwede yon. Ginawa ko po, nagpunta po ako kay Honorable Chairman Teofilo Guadis III at nakipag-usap po ako. Ipinakita ko po yung amended application ng Makati City Unified Transport Service Cooperative sa ilalim ng pamumuno ni Mr. Chairman Bong Duca. Ang sabi po ni Honorable Chairman Teofilo Guadis III, yung application hindi raw pwede. Ibig sabihin, reject. Reject pala. Ngayon, nakausap ko rin si Attorney Frederick Valero. Kasama kong nakipag-usap dito, si Ramiro Rodriguez, yung board member ng Guapoda Incorporated, Guadalupe Pasay Operators and Drivers Association Incorporation. At sinabi po sa amin ni Attorney Frederick Valero na mag-file kami ng petition sa LTFRB NCR para mapa-separate yung corporation ng Guapoda sa Makati City Unified Transport Service Cooperative dahil ayon nga po, sabi po ng ating kagalang-galang na chairman, Teofilo Guadis III, hindi pwedeng magsama o i-consolidate yung korporasyon sa kooperatiba sapagkat bawal po yun sa LTFRB Memorandum Circular 2019-066. Ang sinasabi po dito, dapat bukod ang korporasyon sa kooperatiba. Ang requirements po kasi, pag sa korporasyon i-consolidate, yung individual franchise operator ng individual operators unit, ang requirement sa korporasyon, Security and Exchange Commission Registration Number. Yan pong korporasyon, ang batas na bumabackup po dyan, yung Republic Act 11232. Ang bumabackup naman po, doon sa kooperatiba, ay yung Republic Act 92520, yung Philippine Cooperative Code of 2008. Alinsunod po, dito sa Memorandum Circular 2019-066, hindi sila pwedeng pagsamahin. Kaya malinaw na sinabi ni Chairman Guadis na hindi nga pwede, ibig sabihin reject yung application. Nag-file po ako ng petition for separate consolidation para lahat po ng mga 72 units ng Guapoda members sa ilalim ng pamumuno ni Federico Rendon na allegedly sinasabi niya na siya daw ay board of director na ng
Makati City Unified Transport Service Cooperative. Sabi niya po yon. At presidente pa rin siya ng Guapoda. Ang dami. Dalawa yung posisyon niya. Nakita niyo, pwede ba yan? Ngayon, tatalakayin natin mamaya yan. Kung pwede o hindi. Bukod po doon, sinabi ko na nga po, na hindi pwedeng mag-consolidate ang korporasyon sa kooperatiba. Maging ang individual franchise operator ng public utility vehicle. Alinsunod po yan sa Republic Act 9520. Ito po yun, no? Implementing rules and regulation. Batas po ang nagsasabi na hindi pwede. Ang sabi ng batas, ang pwede lang daw pong mag-consolidate sa kooperatiba ay yung kapwa niya kooperatibang nalulugi. Hindi po pinahihintulutan ng batas na mag-consolidate ang mga korporasyon sa kooperatiba, ang mga individual operators sa kooperatiba. Nagkaroon po kami ng hearing noong December 20, 2024 dito po sa Honorable Office ng LTFRB NCR at ang hearing officer po si Attorney Sherwin Visconde. At kami pinagsubmit po ng position paper. Nung mag-submit po ako ng position paper, ito po yon. Position paper, sinubmit ko po sa LTFRB NCR noong pong January 6, 2025 at nalaman ko na itong sila Federico Rendon, Pangulo ng Guapoda at chairman daw siya ng Makati board member daw siya ng Makati City Unified Transport Service Cooperative. At si Chairman Nerio Bongduca ay pinagsasubmit din sila ng position paper, maging ako. Pero ako ay nakapag-submit ng position paper nung Enero 6, 2025, subalit sila ay hindi nakapag-submit. Pinadalan ko sila ng kopya ng aking position paper, pero sila walang na-submit. Bakit kaya? Hindi po natin alam. At bukod doon, ito pong amended application ay may violation sa consolidation sa ilalim ng LTFRB Memorandum Circular 2023-051. Bakit po? Sapagkat yung consolidation po noong taong 2023 ay nagtapos po yan ng December 2023, December 31. Pero yung kanilang application, amended application, tinanggap ng LTFRB NCR January 5, 2024. Wala nang consolidation. Nakita nyo na? Bakit? Bakit tinanggap? Kasi si Chairman Nerio Bongduca, malakas siya Kit LTFRB Regional Director, Sona Rosetta Mayo. Malakas siya. Nakita nyo yung picture? Ayan, Ito si Director, ito si Bongduca. At malakas din sa siguro, marahil, kay Chairman Guadis, at saka ito si Bongduca, magkasama sila. Ibig sabihin, labag sa batas yun. Yung mga ganun sistema. Na meron kang illegal transaction. May mga violation sa Memorandum Circular, pero tinatanggap ng LTFRB. Ibig sabihin, hindi magandang gawain yon. Kaya ako, magpapail ako ng kaso sa Supreme Court at saka sa Honorable Office of the Ombudsman. Didimanda ko si Regional Director Sona Rosetta Mayo, Bongduca, at saka si Federico Rendon sa kasong Violation of Republic Act 3019, Section 3, Letter E, Section 3E. Bakit? Nagsabwatan sila Bawal po yun.
na si Bong Duca ay meron illegal transaction na ginawa sa LTFRB. Pero tinanggap ng LTFRB NCR. Yan po ay bawal na bawal sa Republic Act 6713, Code of Conduct and Ethical Standard of Public Officer and Employee. Ang advice ko po sana kay Director Sona Rosetta Mayo, sana naman po, kung kayo'y makikipag-picture bilang souvenir, pipiliin nyo po sana yung mga taong hindi magbibigay sa iyo ng problema at magpapahamak. Ang tanong ko ito, pag sinampahan ko ng demanda si Director Tamayo sa Honorable Supreme Court para ipadisbar sa kasong ignorance of the law. Bakit ignorance of the law? Kasi sa ilalim po ng Executive Order 125 as amended, hindi po binibigyan ng pahintulot ang kooperatiba sumama o makilahok, makisali sa programa ng gobyerno. Ang pinahihintulutan lang po ng batas, ito po yung batas, oh. Ayun, may highlight. Tagalogin ko na lang kasi English, mahaba kasi. Ang pinahihintulutan lang po ng batas, sumali sa programa ng gobyerno tulad ng PUB Modernization Program, PUB Consolidation, ay 3 lamang. Ang sabi po, sa Section 5, letter B, ang pwedeng sumali sa programa na yan ng gobyerno ay yung government agency. Sino yon? LTO, LTFRB, pwede sumali. Sino pa? Korporasyon. Sino yung korporasyon? Yung Guapoda, pwede sumali yan sa programa ng PUB Modernization Program, PUB Consolidation. Pwede sumali. Sino pa? Pangatlo, organization. Ano yung organization? Yan yung mga non-government organization. Pwede silang sumali, lumahok sa programa. Pero ang kooperatiba, hindi po sinasabi sa Executive Order 125 na pwede silang sumali sa programa ng gobyerno tulad ng consolidation, PUB Modernization Program. Wala pong provision. At wala rin pong provision doon sa Republic Act 9520 na pwedeng mag-consolidate tayo mga franchise operator ng ating prangkisa sa kooperatiba. Doon po nagkamali si Director Tamayo. Bakit niya pinayagan? Bakit niya tinanggap? Under the command of responsibility, mananagot po si Director Tamayo. Hindi lang sa criminal case, maging sa administrative case, mananagot siya. Ang tanong, kung halimbawang matanggalan ng lisensya si Director Tamayo sa kasong isasampa ko sa Supreme Court, maibabalik kaya ni Bong Duca yung lisensya ni Director Tamayo bilang abogado? Yan ang tanong. Yan ang tanong. Hindi po ako nagyayabang. 4 na pong abogado ang pinadidisbar ko sa Supreme Court. Ang ikinaso ko, ignorance of the law. Bakit? Dahil may ibinabang utos ang Honorable Court of Appeals sa Metro Manila LGU. Tungkol yan sa traffic violation. Ang sabi ng korte, ipatupad nyo ang inyong ordinansa, pero hindi ipinatutupad ng mga Metro Manila LGU ang kanilang ordinansa. Ang sabi kasi sa ordinansa, a duly deputized traffic enforcement officer shall confiscate the driver's license. Yung ordinansa na yan ng Metro Manila LGU. Inutusan ng Honorable Supreme Court ang Metro Manila LGU, pero hindi po sila sumusunod Nakipag-usap ako sa 4 na abogado, pero binastos din ako, hindi sila sumunod sa akin. Kasi nalaman ko na yung mga enforcer pala ng Metro Manila LGU, kasama ang Valenzuela City, LGU local enforcers, ay hindi po nakadeputize sa MMDA. Humingi ako ng certification sa MM, humingi ako ng certification sa LTO, pinalang ko yung 4 na abogado ng disbarment. Ngayon, maaaring matanggalan sila ng lisensya dahil ayaw na ayaw po ng Honorable Supreme Court
na ang mga abogado ay hindi susunod sa ating mga kautusan ng ating hukuman sa mga provision alituntunin ng ating batas. Ayaw na ayaw po ng Honorable Supreme Court yan. Sapagkat ang mga abogado po ay officer of the court. Meron silang sinumpaan tungkulin sa ating konstitusyon, sa ating mga batas, na dapat ipapatupad nila ito ng buong katapatan. Pero sa nakita ko, nagkaroon si Director Tamayo ng kalabisan sa kanyang tungkulin. Hindi niya sinunod ang batas. Hindi nangangahulugan na kung sasampahan ko ng demanda si Director Tamayo, ay galit ako sa kanya. Hindi po, Director, hindi po. Nais ko lamang po sanang baguhin niyo po yung estilo niyo na sundin niyo ang batas. At sana, wag po kayong nakikipagpictura ng ganyan sa mga taong, mga kaibigan nyo, lalo't merong illegal transaction sa iyong opisina. Kasi po, ikaw po ay malalagay sa balag ng alanganin. Ikaw ang sisisihin. O, paano ngayon yan? Nagawa nyo yung kasalanan. Nabastos ang batas. Yan po. Ngayon, dumako po tayo sa consolidation naman. Kapag halimbawa, na-consolidate yung mga 72 units na to, no? Doon sa kooperatiba ng Makati City Unified Transport Service Cooperative. Alam niyo po ba mangyayari? Yung mga prangkisa ng inyong mga jeep, yan, iba't iba yung prangkisa niyan, iba't iba yung case number na yan. Mawawala po yung mga case number na yan, ang papalit lang, isang case number lang, ito po yun, no? Ito, yung sa taas. Yan po ang papalit, at ang magiging pangalan na po ng inyong prangkisa ay Makati City Unified Transport Service Cooperative. Ayan po ang mangyayari. Kapag nangyari na ngayon yan, pati yung OR, CR ng ating mga sasakyan, yung rehistro sa LTO, mawawala rin po yung pangalan natin. Ha? Halimbawa, ito po, Elsa Edirencihe, Charmaine Birhina Edirencihe, mawawala po yung mga pangalan na yan doon sa ORCR ng jeep nila. Malilipat na yan sa Makati City Unified Transport Service Cooperative. Yan po mangyayari. Lahat po yan, lahat yan. Mawawala mga pangalan na yan. To, mga pangalan na to, mawawala po yung individual operator. At isa na lang ang pangalan. Ano ang pangalan? Makati City Unified Transport Service Cooperative. Sino ang chairman? Si Nero Bongduca. Sa mata ng batas, kanya na yung mga jeep natin, hindi na atin. Nakita nyo na? Pag naging kanya na yan, ha? Kasi sa mata ng batas, kung sino ang nakapangalan sa ORCR at desisyon ng sasakyan, prangkisa, sa kanya yon, hindi sa iyon. Kita nyo na? Kapag nagalit naman si Bongduca sa sino mang operator na tulad ko, tatanggalin niya ako ron sa kooperatiba at yung unit ko na naka-consolidate sa kanya, na nalagyan na sa pangalan ng Makati City Unified Transport Cooperative, kanya na yon. Maiiwan yun sa kooperatiba. Ako lang aalisin. Ngayon, magdemanda man ako, hindi ako mananalo. Sasabihin ng korte, bakit? Ikaw ba may-ari ng unit? Ano nakalagay dyan? Makati City Unified Transport Service Cooperative. O sa kanya yun, hindi sa iyon. Ano mangyayari sa akin? Iiyak ako. Nga. O. Ngayon, kaya ako hinarang yan sa LTFRB dahil inililigtas ko po kayo, lahat ng mga operator, inililigtas ko kayo na huwag kayong tuluyang sipsipin ng kumunoy. Ang kooperatiba, kumunoy yan, sisipsipin tayo niyan. Ito na nga yun, oh. Ayan, hinarang ko. Nag-file ako ng petition sa Supreme Court. Hindi po ako nag-aambisyon na maging presidente ng Guapoda. Hindi po ako nag-aambisyon doon. Ha? Wala po akong inaambisyon ganon. Hindi po ako como ika nga file ng petition. Gusto kong maging Pangulo ng Guapoda Transport Association. Hindi po.
Ang layunin ko po, sagipin po lahat ng mga operator sa ginawa ni Federico Rendon. Ipinagkanulo tayo eh. Dapat, ang ginawa ni Federico Rendon, doon na kinonsolidate yung kanyang korporasyon sa Guapoda, hindi sa Makati City Unified Transport Service Cooperative. Hindi doon. Mali yun eh, mali. Inaayos po natin. Bukod po doon, meron pa rin akong natuklasan na yung PUJ ni Federico Rendon na may plakang DSA 883 ay hindi pala nakarehistro na. Taong 2024, wala po siyang rehistro. Ang huling rehistro po ng jeep niya ay March 7, 2023. At ang pangalan na nakarehistro po doon sa LTFRB sa prangkisa ay Federico N. Pilipina Rendon, registered last March 7, 2023. Ibig sabihin, hindi siya pwede pumasada na ngayon dahil pinagbabawalan na siya ng batas. Pag pumapasada ang isang sasakyan na hindi nakarehistro, niloloko mo na ang gobyerno. Hindi ka na honest sa gobyerno. Bilang presidente ng isang transport association, dapat honest ka sa gobyerno. Honest ka rin sa mga miyembro mo. Paano mo magiging masasabing tapat ka sa mga miyembro mo? Pinapasada mo yung jeep mo. Parang ang balita ko, gabi na lang, hindi na araw. O minsan, araw din yata. Pero, hindi mo sinasabi na yung jeep mo ay hindi na pala nakarehistro. Kaya ang advice ko sa'yo, mag-resign ka bilang presidente. Kasi hindi ka nakakatulong kung hindi masama yung nangyayari. Masama. Ngayon, meron pa akong natuklasan sa'yo. Na yung financial statement 2023 ng Guapoda Incorporated ay naka-payroll. Naka-payroll ang mga LTO, MMDA, HPG, at maging ang Pasay LGU. Bakit naka-payroll? Anong dahilan? Dapat sana, bilang presidente, binibigyan mo ng proteksyon ang mga miyembro mo. Huwag mo silang hinihingan ng panlagay sa LTO, sa MMD, sa HPG. Kaya nga mayroong presidente ang isang asosasyon para protektahan ang kanyang mga miyembro. Hindi para kotongan. Ito po yun, ito po yun. Ayan. Ayan po yung financial statement ng Guapoda. Ayan, nakalagay dyan. SEC registration number 1357819, number 00-884-928. Financial statement. Ayun po. Ito po, nakalagay dito. Ayan. Collector salary, LTO, MMD, HPG, expenses. Yun. Yan po mga inilalagay. Ito, nakalagay po ang amount dito. 42,230. Nakita nyo na. Ang nangyayari po kasi ganito raw yan. Ayon sa report sa akin, si Federico Rendon, yung Pangulo ngayon, 14 years na siya, na namumuno sa Guapoda, hindi maalis-alis. Bakit kaya? Ano kaya agimat meron to? Nangihingi siya ng 100 pesos bawat driver, butaw. Sa butaw na yun, nakapalood na yung tong koleksyon yung ibibigay dito. Kwentahin natin sa bawat driver na magbigay ng 100 per day.
7 araw sa isang linggo. May coding, hindi ba biyahe, di 6 lang. Yung 6 na araw, 600 yan. Yan 600 na yan, kung yan ay take home na ng driver, ilang kilong bigas na yan. Buong pamilya niya makakain yan sa loob ng 1 linggo. Pero ibinibigay sa butaw kay Federico Rendon, si Federico Rendon naman, pinapartihan yung mga LTO, MMDA, HPG, expenses, tsaka LGU Pasay. Sipin mo, ang tawag dyan, robbery extortion. Doon naman sa ginagawa mong pagbibigay, Federico Rendon, ng mga tong collection sa LTO, MMDA, HPG, ang tawag dyan, bravery ang kaso dyan, panunuhol. At may balita ako na kapag kinainisan mo ang isang driver, pinapahuli mo. Ngayon, ikaw naman ang papahuli ko. Dahil ang jeep mo, lumalabas, kolorum. Bakit walang rehistro? Oh, binerify ko eh. Binerify ko sa LTO, binerify ko sa LTFRB. Oh, wala kang, ang rehistro mo hanggang simula ng March 7, 2023. At hanggang March 7 din yan. O katapusan ng Marso, 2024. Ibig sabihin, pagdating ng Abril, hanggang sa ngayon, pinagbabawalan ka na ng batas. Gumamit ang lansa ng pumasada. Sapagkat illegal yung ginagawa mo. Pero ang ginagawa mo, ang balita ko, bumabiyahe ka. Ang tawag sa ginagawa mo, unfair competition. Niloloko mo ang mga miyembro mo. Dapat bilang presidente, honest ka sa kanila. Huwag mo silang lolokohin. Hindi nila alam na ang jeep mo ay hindi nakarehistro. Pag hindi nakarehistro ang sasakyan, consider na yan ay kolorum. Isipin mo nga, natuklasan ko. Oh. Ngayon, ako naman magpapahuli ng jeep mo. Pai-impound ko ngayon yan. Dahil hindi nakarehistro yan. Okay. Isa pa, meron pa tayong tatalakayin. Paano ka naging board of director ng Makati City Unified Transport Service Cooperative? Samantalang ang prangkisa ng jeep mo ay nakapangalan sa Federico and Filipina Rendon. Dapat, ang proseso dyan sa kooperatiba, bago maging opisyales o miyembro ang sino man operator, yung prangkisa ng kanyang unit ay nakapangalan na sa Makati City Unified Transport Service Cooperative. Yun. Pagkatapos nun, magkakaroon dyan ng board resolution kung tinatanggap ka ng kooperatiba bilang miyembro. Pagkatapos nun, pipirma ka ng management agreement sa kooperatiba at pag nagkaroon ng General Assembly, pwede kang tumakbo bilang board member. Dumaan ka ba ron sa eleksyon ng General Assembly o in-appoint ka lang ni Chairman Nero Bong Duca bilang board member? Questionable ang posisyon mo sa kooperatiba sapagkat hindi ka dumaan sa tamang proseso. Malinaw ang ebidensya na ang prangkisa ng jeep mo ay nakapangalan kay Federico and Filipina Rendon, sa inyong mag-asawa, hindi sa kooperatiba. Ang sinasabi po ng batas ng Cooperative Code of 2008, kapag ikaw lang ay na-consolidate na, naging member na, yung prangkisa mo nalipat na sa kooperatiba, doon ka palang magiging miyembro ng kooperatiba. At doon, gagawa kayo ng management agreement at doon ka palang dapat magbibigay ng mga butaw, capital share, o ano pa mang bayarin. Pero ang inyong application ay application pa lang, amended application. Ibig sabihin, wala pang approval. Dadaan pa to sa approval ng LTFRB. Pero sa tingin ko, hindi na dadaan to dahil reject nga, sabi nga ni Chairman Chopi Luguades III, yung application, reject. Ibig sabihin reject, hindi pwedeng hiringan. O, ngayon, pag nalipat ngayon sa korporasyon yan, sa Guapoda Incorporation, dun pa lang magiging maayos ang korporasyon. Kasi ang nanggulo dito,
Si Federico Rendon eh. Oh. Ipinagkanulo niya ang kanya mga miyembro sa kooperatiba ni Bong Duca. Ang tawag yan, ignorance of the law. Ang advice ko po sa inyo, Chairman Bong Duca, Federico Rendon, kumuha kayo ng abogado nyo. Huwag kayong tira ng tira nang wala kayong legal consultant. Tulad niyan, may nabalitaan ako, pinorward sa akin ni Rami Rodriguez, na gumawa kayo ng memorandum na siya ay sinususpindi nyo bilang miyembro ng kooperatiba. Bakit? Si Rami Rodriguez ba ay operator para maging miyembro ng kooperatiba ng Makati City Unified Transport Service Cooperative? Meron ba siyang unit sa inyo? Wala. Paano siya naging miyembro at bakit ka naglalabas kayo ng mga memorandum na ganyan? Bawal yan, illegal yan, pwede kayong makasuhan dyan. Tandaan nyo yan. Ang advice ko po sa mga operator na ikinonsolidate ni Federico Rendon sa Makati City Unified Transport Service Cooperative, lahat po kayo, huwag kayong magbibigay ng capital share o mga butaw sapagkat hindi pa po kayo lehitimong miyembro ng kooperatiba. Yan po ay kinonsulta ko sa CDA. Bawal po yan. Extortion po yan. Mali po yan. Hindi po tama. Magkakaroon lang kayo ng obligasyon sa Makati City Unified Transport Service Cooperative kapag ka ang inyong prangkisa ay nailipat na sa kooperatiba ni Duca. Pero, haharangin ko pa rin. Bakit? Sabi nga ng Cooperative Code of 2008, hindi pwedeng mag-consolidate ang korporasyon o sino mang individual franchise operator sa kooperatiba. Ayaw ng kooperatiba. Ang pwede lang daw mag-consolidate doon ay yung kapwa nila kooperatibang nalulugi. Hindi yung individual franchise operator ng LTFI. Hindi po yun. Kasi pinatupad po yung consolidation ng walang implementing rules and regulation. Pero alam naman ng mga abogado yan eh. Yung batas na yan. Paano kung halimbawang hindi ko nabasa yung mga batas na yan? Sino magtatanggol sa inyo? Walang magtatanggol sa inyo. Lahat kayo laglag sa kumunoy. Yan po. Magandang gabi po sa lahat. Hindi ko po layunin na sirain ang reputasyon ng ahensya ng LTFRB o sirain ang reputasyon ni Director Sona Rosetta Mayo. Director, ang advice ko po, sana, kung kayo ay makikipagkaibigan sa mga tao at makikipagpicturan po kayo ng ganito, ganon din kay Honorable Chairman Chopi Luguadis, siguraduhin nyo po na yung mga taong makikipagpicture sa inyo ay walang illegal transaction sa inyong opisina sapagkat siya po ang magdadala sa inyo sa kahihiyan. Yung ginawa po niya ay illegal consolidation. Labag sa LTFRB Memorandum Circular 2019-066, labag sa Executive Order 125 as amended, labag sa Cooperative Code of 2008, Implementing Rules and Regulation. Ganun lang po ang aking masasabi sa inyo. Hindi ko po layunin na sirain. Ang layunin ko po dito, mabago ang sistema ng ating pamamahala sa LTFRB. Hindi po tama. Hindi po tama. At ngayon, hinihintay na ko na lang po yung magiging resolution ni Attorney Visconde doon sa aking ipinal na position paper. Pero itong si Bong Duca at saka si Federico, wala hong na-file na position paper. Yan. Tingnan po natin. Pero ang pinamamalitan nila, pagkatapos ng hearing, panalo daw sila. Wala raw akong nagawa. Nakita nyo na. Ibinabagsak ko, tinataas sila. Dokumento ang magsasabi, kung ako'y walang nagawa, bakit nakapag-file ako ng position paper? Alinsunod sa kagustuhan ng batas. Bakit sila wala? Bakit wala silang pinal? Paano? Siguro, sabi nila dito, andyan naman si Director Tamayo, siya na bahala sa akin. Siguro, ganyan ang pananaw ni Bong Duca. Kaya hindi siya nag-file ng position paper. Baka pinagmamalaki niya si Director. Ha? Baka ganon. Tingnan natin, bakit hindi siya nakapag-submit ng position paper? May pera naman siya.
Bakit hindi siya kumuha ng abogado? Oh, yan sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking mga ipinaliwanag sa publiko. Hindi ko po layunin sirain. Ang sa akin po ay public service sapagkat hindi po sinabi ni Bong Duca at saka ni Federico Rendon sa lahat ng mga miyembro na to, operator, na may kaso na ang kanilang amended application ay reject. Hindi po sinabi. At patuloy nilang hinaharas si Ramy Rodriguez, pinagkakainitan ng mga alipores ni Federico Rendon. Advice ko sa inyo, huwag niyong hamunin ang batas. Sapagkat itong financial statement na to, pag ito pinarating ko sa mga kinauukulan, MMDA, LTO, Highway Patrol, uhulihin ka dyan, Federico Rendon. Maniwala ka. Uhulihin ka. Bakit? Sasabihin sa iyo ng mga ahensya na to, ipatuturo sa iyo sino yung mga binibigyan mo sa LTO? Sino yung mga binibigyan mo sa MMDA? Sino yung mga binibigyan mo sa Highway Patrol? Pag wala ka na ituro, ididemanda ka ng 3 ahensya. Okay. Pag kami na ituro ka naman, kakasuhan ka rin ang kaso mo, bravery, panunuhol. Wala kang lusot, kulungan ng bagsak mo. Huwag mong hamunin ang batas, Federico Rendon. Sapagkat ang batas ay hindi namimili ng papanagutin at parurusahan. At isa ka doon, tandaan mo yan. Pag may kinainisang ka sa mga miyembro, pinapahuli mo sa LTO kung saan man pinapahuli mo. Gagamitin ko to. At mabubulabog ka dyan, dadamputin ka dyan. Kahit walang warrant of arrest. Bakit? Anong sabi ng batas? Na kung ang isang krimen ay nagawa ng tao at mayroon kang sapat na ebidensya at basihan laban dito, hindi na kinakailangan ng warrant of arrest para sa arestuhin. Bakit? Ito na. Itong ebidensya sa financial statement, nakaperol ang LTO, MMDA, at HPG, Highway Patrol. Meron pang LGU rito, Ayan, Pasay. Pasay expenses, LGU. Yan. Didemanda ka niyan. Ngayon, kami mga operator member naman, pwede ka rin namin idemanda ng syndicated extortion. Bakit syndicated? May kasabwat ka Marahil kasabwat mo yung mga aliporis mo dyan na nagagalit kay Ramil. Mag-ingat kayo. Malapit-lapit ko na kayong ipa-aresto ng walang warrant. Subject kayo ng warrantless arrest. Ito ebidensya, Financial statement, nakapero lang LTO. MMDA Patrol. Tumatag kayo. Tingnan natin mangyayari sa inyo. Hanggang dito na lamang po. Pagpasensyahan nyo na po, medyo na-high blood ako sa natutuklasan kong katiwalian May sindikato Kakalusin na po natin sila. Kakalusin. Halina't, magdasal po muna tayo kahit saglit. Ama, santo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po ng maraming. Inihiling ko po sa iyo, Ama, na ang lahat sana na makakapanood ng video kong ito ay basbasan mo sila at pumasok sa kanilang isipan ang mga natutuhan nila sa akin at maging aral po sana. Inihiling ko po, Ama na nasa langit, na ang mga nanunungkulan sa LTFRB ay hipuin mo po ang kanilang mga puso at kaisipan upang nang sa ganun matuto silang gumalang, sumunod sa ating mga batas at umiwas sa mga taong may tiwaling gawain sa ahensya. Salamat po ng maraming po na ang lahat ng ito ay ayon pong hinihiling sa ngalan po ng aming dakilang tagbagnas na si Kristo Jesus. Salamat po. Amen. Ama, Anak, Santo. Amen. Salamat po.